Mas maraming beneficiary ang inaasang matutulungan ng food stamp program na ideklara ng flagship program ng gobyerno. Saksi, si Nico Wahe. Swerte na raw maituturing ni Rowena kung 3 beses silang makakakain sa isang araw. Madalas daw kasi 2 beses lang, tanghalian at hapunan. Yung almusal, lampas na yon. Kasi wala eh. Gigising na yung tanghali. Adjust na lang. Para isang kainan lang yung almusal at saka tanghali. Kailangan daw pagkasyahin ni Rowena ang 8,000 pisong kita sa isang buwan bilang serbedora sa isang karinderya. 4 pa ang anak niyang nag-aaral. Ang 400 sa isang araw ay parang wala, isang bagsakan lang. Kasi pag masahe ng mga bata, pangkain, pambayad ng kuryente, halos wala na nga eh. Kulang na kulang po. Si MJ na isa ring all-around staff sa isang karinderya, 350 pesos ang arawang sahod. Kung susumahin, nasa 8,000 piso lang din yan sa isang buwan. 2,500 pesos ay ipinapadala niya sa kanyang pamilya sa Apayao. Pinagkakasya naman po. Dinidivide po siya, bawat gastusin po sa araw-araw po. Ang kagaya ni Rowena at MJ na kumikita ng hindi higit sa 8,000 piso kada buwan ang nais tulungan ng food stamp program ng gobyerno na idineklarang flagship program ng gobyerno sa ilalim ng Executive Order No. 44. Sa mga mapapabilang na pamilya, 3,000 pesos per month ang matatanggap na ayuda gamit ang EBT o Electronic Benefit Transfer Cards. Noong Agosto, sinimulang ipamahagi ang EBT card sa mga piling benepisyaryo. July na yung implementation natin ng 300,000 scale up, and that will require us 6 billion peso in budget po next year. May 1.9 billion pesos ng allocation na mula sa panukalang 2024 General Appropriations Act. 4.1 billion pesos pa ang kailangan kung saan naghahanap na raw ng fund sources ang BBM para dyan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.